paper dry underwater. Sa experiment na ito ay makikita natin kung paano mapapanatili na tuyo ang papel sa ilalim ng tubig. May tatlong gamit tayo dito. Isa na dito ang magpapanatili na tuyo ang papel sa ilalim ng tubig. Una, ang imbudo. Pangalawa, ang tissue. At pangatlo, ang baso. Una, susubukan natin ang imbudo. Titingnan natin sa pag-ahon nito kung tuyo pa ba ang papel. Ikapit muna natin ang papel. Yan na, nakakabit na at ilulubog na natin. Titignan natin pagkatapos ng pag-ahon. Nabasa siya. Ibig sabihin hindi siya ang bagay na magpapatantili na tuyo ang papel sa ilalim ng tubig. Pangalawa, sunod naman natin ay tissue paper. Babalot muna natin. At ilulubog na natin sa tubig. Titignan natin kung nabasa ba siya. Nabasa siya. Kaya hindi siya ang magpapanatiling tuyo sa ilalim ng tubig. Pangatlo, susubukan naman natin ang baso. Ikakabit muna natin siya sa ilalim ng baso. At ilulubog na natin siya sa tubig. Tanggalin na natin. Siya ay hindi nabasa. Kaya siya ang magpapanatili na tuyo ang papel sa ilalim ng tubig. Explanation time! Sa tatlong bagay na ginamit natin sa experiment na to, ang tissue paper ang may absorbent quality. Kaya naman kahit binalot natin ang papel sa tissue paper, nabasa pa rin ito. Ang ginamit naman natin ang embudo, lumabas ang air molecules dahil sa butas nito. Kaya naman nabasa ang papel, parang sa tissue paper. Sa baso naman, nang ilubog ko ang nakabaliktad na baso sa tubig, ay pilit na pumapasok ang tubig sa baso. Ngunit dahil sa air pockets o hangin sa loob ng baso, ay pilit na tinutulak ng air molecules ang water molecules palabas. Ang force na pagtutulak ng hangin sa tubig ay tinatawag ding air pressure. At yan ang experiment natin na keeping a paper dry underwater.